ang mga aabangan sa Rayos Diaries. Ay, alam niyo may nangyari kay Cloudy, guys. Si Cloudy namaga dahil sa... At para kaming nasa liblib na lugar. Parang anytime lilitaw si Alma Moreno. Ito, alam mo, init ang ulo ng mother. Step by the step talaga tong nagaganap sa amin ngayon. Success ka eh! Bigla kang sumakses eh! Good morning, guys. Long time no see. Welcome back sa ating vlog. On the way kami papunta ng Quezon. Hi, Mother! Mama Lisa, si Krisha. Yung dalawang bata tulog si Sky nasa likod eh, si Cloudy. Si Cloudy. Mamaya, marami akong chika sa inyo. Kasi tagal natin din nakapag-vlog, diba? So anyway, ayan, dito si Mama Lisa. Tsaka si Kingay. Wow. Here already in the port. Port of Real. Sa ng entrance. Hala, puno na! Hala. Good morning, baby. How's your drive? Okay naman. Good morning! Good morning. Hi, Cloudy! So si ate, gising na? Tulog pa. Tutulog pa. Natutulog pa. Good morning! Lalam! Yakap kita! Just then. Hello guys, nandito kami ngayon sa bahay ng auntie ko. Nila auntie ko. Hi auntie! Ayan si IC, yung pinsang ko. Si Bella daw ga. Pagod na! Pagod na siya. Pagod na siya. Hindi ka baga. Oo, yun na. Pero gusto niya din. Ganyan yan eh. Pagka inaano yung Yung chan niya, Diyan ay yung pumapadyan. Last na punta ko dito, wala pang Sky. Wala pa. Hindi pa kami kinasal ng antena. Wala pa. So I know you guys are wondering bakit ang tagal namin hindi nakapag-content. But anyways, we'll explain that to you. I'm not sure kung dito sa vlog na to or sa next vlog namin. But definitely will explain ko bakit nawala kami sa pag-vlog for quite some time. But anyways, na-enjoy talaga namin tong trip na to. This is the first trip that magkakasama kami ng kapatid ko, mami ko, for the longest time. So, my sister decided to go at mag-trip kami as a family. Kaya, super happy rin kami at yung mga bata dahil ang tagal namin hindi nakapag-beach no, after such a long time. Kaya, samahan nyo kami all throughout this vlog and I know, may enjoy nyo talaga to. Tayo, Cloudy! Nakasakay na kami sa Roro, guys. So, yun, nag-aantay na lang ng iba pang mga pasahero. Hanggang, pala to, 3 level. Sila Jet nandun sa 2nd floor, mga maliliit na table. Dito, sa 3rd floor, yung pinaka-passenger. Yan, madami. Nakasakay dito.
Nasaan na? Tato. Hawak ka doon, oh. Tato. Hawak ka doon. Tato. Nagtago? Oo kasi. A few moments later. Dali, dadaan si ate. Dali. Umalis ka? Araw na. Eh, Wow, nakita mo yung bird? may nasasabi niya Quezon. Quezon. Sige nga, sabihin mo. I just want to have a dream. Quezon. Pahinga muna ang driver. Ito muna ang aking driver. Pero nandito na kami sa Polillo. Naghahanap kami ngayon ng magandang beach resort. Kasi first time namin dito. Ang cute dito sa Polillo, guys. Nakakatuwa yung daanan. Actually, para siyang bantayan ng Cebu. Parang pag galing ka ng Cebu, tatawid ka rin ng Roro, punta ka sa island. Parang ganun din. Ganito rin yung itsuro ng bantayan. Ng lugar. Maliit lang. Pero maganda. Nakailang resort na kami. Wala pa rin kami makitang resort na kaya kaming i-accommodate. Oo, kasi at para kaming nasa liblib na lugar. Parang anytime lilitaw si Alma Moreno. Buti nga may araw pa. Oo nga, paano pag gabi kung dumating tayo dito? Ay, naku. Hindi na tayo, ano pagkagabi ng ganyan. Dito, gabi. Mainit ako lang, mainit ako lang ng mga nag-aalboroto na po. Ito na po yung dinadaanan namin. Hindi na namin alam, pero 4 minutes away from here. Ano kasi to, palibot talaga. So, nagbabaybay tayo dun sa gilid ng island. Paikot. Paikot. Hindi pa rin siya talaga develop, pero thriving yung lugar. Kaya Yung lang, kabilang side, sementado na eh. ito lang ay may sasalubong na motor. 2 hours later. Grabe guys, hindi namin alam kung ano itong pinasok namin. Bisa lang masasabi ko. Talaga step by the step talaga tong nagaganap sa amin ngayon. Success ka eh! Bigla kang sumakses eh! Kasi as in yung rough road, tapos biglang straight road, tapos Tapos ano na naman? success ka na naman, sumakses ka eh. Tapos Success ka na eh. Nakakasumaksis pero step by the step. Yung step by the step yung rough road. grabe guys, as in Inikot yung buong ano, no? Nag-ano talaga kami. day tour. Molillo day tour. Ang title po ng vlog na ito ay Alam ko, kasi salamat ko lang ng malaki. ano yun, Manda? Ha? Kung ano man yun. Yung ibig sabihin, walang nangyari sa sasakyan natin. Kahit Oo naman. Kapag may nangyari, wala talaga. Oo. Tama naman. Yung number one doon. Kaya nga tayo sumakses. Kaya step by step lang talaga. Kaya tiwala lang. Update guys, 7:30 na ng gabi. Grabe. Grabe talaga yung nangyaring pagdadrive sa amin kanina. Simula nung umalis tayo from port ng Polillo, pagdating dito around 1:30, nakarating kami doon sa pagche-check-inan para mga alas 5. Mga 4 hours kami nag-drive. 5 hours kasi halos inikot namin yung buong island, kakahanap lang na mapag-stayan. Kasi ang mali namin is wala talagang plano na konkretong plano nung nagpunta dito. Tapos dito pa lang kami naghanap ng ng pag-i-stayan. And yung mga nakikita namin beach resort dito, talagang probinsya yung style nila. And hindi sila maka-accommodate ng marami. Meron kaming nakita, yun lang, may common CR. Common CR naman, pero hindi rin ganun ka-convenient, kumbaga, kasi hindi magiging komportable, no? Mag-aagawa, no? Common yung CR. So, hanap ulit sila. Yun, may nakita naman, tapos, okay naman siya. Yung pinag-drive natin kanina, grabe, parang 5 hours. Inikot talaga namin yung buong Polillo. Nakakatawa.
Although nagtatanong-tanong kasi kami din on the way, nagtatanong-tanong kami, pero mostly nga nang sinasuggest nila is mga beach resort na maliliit lang. Tomorrow namin kayo i-update sa mga activities kasi parang mag-island hopping tomorrow. But for now, bago tayo pumunta dun sa tutulugan, kain na muna tayo guys ng dinner. Just then. Hi guys! Nakaligo na ako. Grabe, asarap maligo. Sobrang lagkit. Aray ko, tungkol yung mata ko, Cloud. Sobrang lagkit ko talaga kanina as in. Feeling ko yung katawan ko, mixture siya ng pawis at saka alikabok. Tsaka yung simoy ng dagat, maano sa pakiramdam, malagkit. Parang maano na Malagkit. Oo. Sarap maligo, guys. Alam nyo, di ba, minention ko sa inyo kanina, sobrang adventure yung pinagdaanan namin kanina. Makakita lang ng matutuluyan. And worth it naman. Ito, hindi to lumalabas sa mga sinesearch pag nag-pin kayo ng mga staycation area or hotel or inn dito sa Polillo. Nadaanan nyo lang yata to, no, babe? Nadaanan lang nila, random lang. Tapos yun, surprisingly, ang ganda ng loob niya. Although, limited lang because they only have 3 rooms. But the entire building is hanggang 3rd floor. You have dining area, may living area dito. Tapos may kitchen. Ayan, yan yung kitchen. Hindi siya modern, but functional. Para siyang Baguio feels. May tatlong bedroom dito. Yung dalawa po nasa kaila tita at yung sa akin. Tapos may isa po dito na guest na hindi po namin kilala. Dito po sila sa Ayan. kanila. Ito yung dining area nila, guys. Ayan, 'di ba? Maganda, ang ganda. Maganda yung mga gamit nila actually. Maganda yung mga gamit nila dito, yung mga furniture nila. Old furnitures na talagang matitibay. Opo, mga ilaw 'yan. So ito yung room namin. Very cutesy. Very cutesy yung room. Isang Very double modest. bed. Tapos, meron dito parang bunk bed na sinet up and pullover para kay Cloudy. Diba? That's yours. Yung aircon, functioning well, malamig. May TV, guys. Yan. Pero may dala kaming Apple box para sa aming entertainment purposes. Yun. Wala. Sige nga, patay mo nga. Wow! Diba? Pati yung mga room may high ceiling siya, guys. Since nandito tayo sa Polillo, Quezon, yung mga tao dito, maaga silang natutulog. Parang pagkatapos namin mag-dinner kanina around 8 o'clock. 8:30. Tapos kami, tama ba? Or mga 9. Sarado na din yung mga bahay. Wala ka na makikita ang tao sa labas. Wala na rin mga tricycle, mga nagmumotor. And tahimik na. Kaya dumiretso na kami kagad dito. And also, Polillo Island, hindi naman siya talaga tourist destination. Wala silang masyadong mga anong tawag doon? Mga kainan dito. Puro local food like as in mga home cooked food. Wala yung mga shakes, ganyan. Walang mga shakes, walang mga fries, merong burger stand, homemade burger stand, ganyan. But you know, yung mga commercial food talaga na usually makikita nyo sa Boracay, sa Palawan, dito wala. So, if you are looking for a place na talagang makakapag-relax kayo and away from the city na malakas talaga yung probinsya feels, Polillo Island is a very good place to go. Yung room yata namin is around 1,500. Good for 4 to 5 person. Actually, kasha. Tapos, yung kila ate, nasa 2,500 yata. So, okay na din. Affordable na din. You can use yung mga amenities dito. Okay, let's say good night na, guys. It's been a very long day today. Diba? Yung vlog natin, sobrang adventurous, yet very tiring talaga. This is the first time talaga na lumakad yata kami. Lalo-lalo na si Ate ni Jet, lumakad nang walang konkretong plano or tutuluyan. Kumbaga go with the flow lang kami, tapos mga cowboy lang. Kung anong
madatnan, okay na yun. So, okay din, di ba? It's such a very nice experience. Ayan, sumasakit na talaga yung ilong ko kasi grabe na yung sipon ko, guys. Tomorrow would be a different vlog kasi magdadagat na tayo tomorrow. Early in the morning, 6 a.m. daw dapat gising na kami. Thank you so much for watching. Hello sa mga taga Polillo Island dyan. Kung meron man nanonood. And sa mga taga Quezon, maraming salamat guys for watching. Good night. Good night na. Good night. Bye. Nice. Tayo guys, yan, nakakita kami ng lugawan. Malapit lang sa hotel namin. May egg ka? Eat mo na! Halo ka lang ng halo, maiiwan ka dito. Sige. Ano-ano na ba kita? Parang pinsan na yun, pinsan. Pinsan. Ano pa pangalan niyo, ate? Lydia. Si ate Lydia, Lydia taga... Hernandez. Ayan, taga dito sila, local sila dito sa Taga dito Polillo. sa Bordeos, Quezon. Bordeos pala. Gina-guide kami ni ate Lydia kung saan tayo pupunta. Marilyn na Yeah. manood ka mo siya sa vlog niya para mapapanood niya. Tignan tama. Ito yung mga kamag-anak nila Jet, nila mama. Oh, mag-hi muna kayo, mama. Hi na! Anak ni Dosiana, ito. Hello po. Oh, pakilala mo, mama. Ito yung... Lolo. Tuhin mo. Tuhin mo, first kasi yung ka. Luhin ko? Oo. Ako lolo naman siya. Ano po pangalan niyo, Tay? Oh, si Ilang Tatay taon na Felix. siya? Ilang taon na po kayo? 90. Wow, 90. 92. Baka 92. Tagal-tagal na nila ang mga nabuhay. Kaya ang mga kilala ko, mahirap mo hindi ko na mga Hindi na matandaan lahat. Oh, ma, picture kayo po. Okay, lapit. 1, 2, 3. Isa pa. Kapatid mo. Nasaan? Ayun, mga kapatid yun, pinsan. Sasakay tayo ng bangka dito, guys. Kung paano tayo pupunta sa bangka, eh, hindi ko pa rin alam. Yun yata yung bangka. Nasa malayo. Hindi ko alam paano tayo pupunta sa bangka. Lakad tayo, guys. Papunta doon sa bangka. Lapit Na lang. tayo. Gusto nalaglag ako. Ligaya pala siya sa... Kanina papunta dito sa Ligaya pala siya sa... sa bangka. Gusto may ganun din Kasi skylight diba, mo? lalakad papunta sa bangka. Na out of balance ako, nalaglag ako kasi may biglang lalim. Buti na lang, hindi nabasa yung bag, pero basa na yung damit ko. Then, only I realized na yung rash guard ko, nakalimutan ko doon sa hotel. Lahat ng gamit ng mga bata, naayos ko. Tapos yung rash guard ko, yung nakalimutan ko. Ganun kasi ko pag-agayos ng gamit. Palagi ko nakakalimutan yung sa sarili. Tapos siya, nawala yung tsinelas niya. Ako nalaglag, siya nawala yung tsinelas, nalubog sa buhangin. Tapos wala, di na nakita. Na nawala ako. Tsinelas ng mama, hiniram niya lang. Winalap. Nelas ko. Meanwhile. So, may nakakita kaming island. Yung mga kamag-anak nila Jet, yung nagdala sa amin dito. Hindi ko pa naitanong anong pangalan nito. Medyo malaki din siya, tapos para siyang merong sandbar doon. Tingnan natin kung later mapuntahan natin. Nakakatuwa kasi nakakita kami ng lilim dito, malapit sa sa shore. Kaya sinet up namin yung mga camping chair. Ayan. Tapos dala namin to. Yung
ano tawag dito? Crate ba yan? Crate. Baka, oo. Oo. Yan. Moving crate. Oo. Dito nakakain. Tara, kain na muna tayo kasi nandun na yung food. Kain na muna tayo, guys. Mauna na kaming kumain kasi mga bata, susubuan ko na lang mamaya. Nasa Anilon pala tayo. Anilon, ang tawag dito sa island na to. Kain na. Adobo. Kasi ano yung... Si Sky. Let's eat. Kanin pa dito, Maluk. 2 hours later. Pwede na malobat ang ating camera. Alauna na ang hapon, guys. Yan. Sobrang pagbabad na kami. Yung mga bata ayaw nilang umahon. Ako nahahapdian na ako eh. Kaya na pa kami nakababad. Pula na nga ng mukha ko. Oh, grabe. Ha! Manginginain tayo. Hi, babe! Hi! Sarap! Hi, Sky! Ang ginagawa niya ni Cloudy. Punta ako dyan. Ang ganda dito, guys. Oh, grabe yun. Ang ganda ng kulay. Parang painting lang. Dati kain ng kain. Mamaya plakda yan. Tingnan mo. Yan. Madilaw. Ma-orange. Tingnan. Wala nang lasa yung suka. Kaya si Regine eh. Regine. Iniano para sa boses niya. I think ito yung time na to na talagang na-miss lang namin na mag-beach. Dito namin naramdaman ni Nina that we needed to take a break and enjoy what we have at the moment. And I think isa to sa mga memorable trips kasi talagang purely making memories lang ang ginagawa namin and hindi dahil kailangan mag-content. Minsan kailangan din natin mag-recharge and appreciate what we have around us. And true enough, na-recharge talaga kami dito sa trip na to. And wait, di pa tapos tong vlog na to kaya abangan ninyo yung susunod na nangyari. Abangan nyo kung ano yung nangyari kay Cloud. Ayun na po ang bangka. Dito na po kami kasi Dahan-dahan ha. Nala mo slipper. wala sleeper. Bangka. Nandun sa bangka. Nakapagligpit na kami, guys. Yan na. Ito na lang yung last gamit na ibababa. Cute ng room namin, no? Ayan si ate. Ate, maraming salamat po. Ayan yung bed. 3. Tapos ito yung may sariling toilet. Dalawa pala yung toilet na ito. Samba. Kyler, let's go. Check mo nga mabuti baka may naiwan sila. Alam nyo may nangyari kay Cloudy, guys. Gulat kami lahat kanina pag-gising. Grabe. Mamaya, sabihin ko sa inyo ibababa ko muna tong gamit. Yeah, mga sunog ang legs. Kay ngayon, pulang-pula din, no? Asa si Cloud? Nandyan na, lab? Kumusta mga sunog? Sunog na sunog nga po kami. Dahil minsan lang naman ito mangyari sa isang taon. Ito na nga po, ano na kami, medyo naluto po kami. Si Cloudy, halika dito Cloud. Yung nangyari kay Cloud, namaga dahil sa namaga dahil na sobrahan sa araw. Alam nyo kasi to, mahilig mag-swimming tapos ngayon lang ulit nag-beach. Syempre 'di ba parang nasobrahan siya. Tawag dito sa sun poisoning, photokerastasis, parang gano'n. May ilalagay lang naman na ointment ganyan para mumupa. Pero kasi nga gawa ng ganito yung nangyari kay Cloud dahil minsan lang naman siya maligo sa dagat, talagang sinulit naman talaga niya. Ayun. So next time, although naglagay naman siya ng sunscreen, naligo nga kami ng sunscreen kahapon eh. Kaya siguro overtime dahil nawala na rin sa isip namin, gawa nga ng busy kami ganyan. Naligo tapos nakalimutan ulit mag-reapply. Ayun, kaya yan naluto. Anyway, lahat kami para kaming tusino. Lalo tong anak ko, yung anak kong babae, nandun na.
Yun talaga para siyang island girl. Ang bagay naman sa kulay ni Sky, talaga pang island talaga siya. So pabalik na tayo ng Manila dahil may work naman ako mamayang gabi. So-survive ko tong araw na to. Kung paano namin ma-survive, hindi ko rin alam. May laman pa ba yung poke? Tapon mo na lang. Ayan, palagyan din niya ng water. Ayun. So anyway, balik na tayo ng Manila. Sobrang saya nung experience namin dito sa Polillo Island. Maganda sa Polillo, pero kung maselan-selan kayo, hindi kayo para dito. Pero kung kayo naman medyo may pagka-cowboy, yung talagang okay lang sa inyo na medyo mahasel. Actually, yung ibang mga daanan dito papunta yung inter places, yung mga lugar kung saan kami lumipat-lipat kasi sa Bordeos, Polillo, may mga lugar kasi na hirap daanan, so malubak. So kung dadalhin nyo dito ay kotse, medyo matatagtag kayo, so kailangan medyo malaki. MUV or SUV, gano'n. Pero so far maganda naman yung biyahe. Tsaka adventure. Kung kayo is naghahanap kayo ng adventure, mas bagay sa inyo na pumunta dito. Kasi usually island life talaga dito dahil hindi pa naman siya like 100% developed. Unlike doon sa mga Palawan, ganyan, yung mga iba't ibang lugar, medyo pa to. Kumbaga hindi pa siya touristy. Ganun. Although may mga pumupunta na talaga dito, marami pa mga Virgin Islands. May talaga hindi pa developed na island. So, ayun. Wow, para kaming nasa Italy. Wow, Italy. Italy! Hindi, mukha talaga. Ganda yun. Update guys, ito na lang ginamit ko yung phone camera ko. Nandito na kami sa Infanta Marikina Road. So dito kami dumaan pabalik. Dala namin yung Montero. Yung expander, sakay si Kuya Undo, si Joshua, si Mama Lisa, tsaka si Ate Eddie. Nagpaiwan sila doon sa Dinahican sa Quezon. Bukas pa sila uuwi. So yan, nag-stop over lang dito along the way kasi nakakita sila ng buko stand. Saka titingin kung anong makakain. Nandun sila bumibili. Yan. Ang daming mga bikers dito. Bar lang para bumili. 3 hours later. Let's eat. Nag-take out na lang kami ng food sa Jollibee. Guys, ayan. Si Jet dumiretso na sa District 1. Buti na lang may condo dito sa BGC. Makatambay kami. Kain na muna tayo. Pagkatapos maligo na Sky, ha? Yung ni Cloudy, mukha niya namamaga pag mainit. Opo, andito si Mama. Tapos ito, umiiyak siya kanina. Sobrang sobrang hapdi daw nito. Pinilit ko lang siya paliguan kanina para mapreskuhan siya So yun guys, habang nag-aantay kay Jet, papaiglipin ko na muna yung mga bata, papatulugin ko. Napansin ko kanina, pati pala yung akin namamaga din, yung tenga ko. Ayan kung mapapansin nyo. Kasi pagka pa akong ganun, mainit. Pag mainit kasi mapula yun, di ba? Usually. Ayan pagka pa ako, makapal din siya. Unlike dun sa kabila. Masakit din yung legs ko. Masakit yung hita ko. Lalo na yung sa may ilalim ng hita. Yung katapat ng pag umuupo ka. Sobrang sakit niya. Ang hapdi niya. Grabe. Ako pa naman nag-drive kanina. Kaya pag kumakaskas sa upuan, masakit. Kaya hindi ako masyado nagagalaw kanina So anyway guys, yan, nakasettle down na kami dito. By the way, sila Ate Jean pala, ibinaba namin sa may Libis, sa may Starbucks Libis kasi may lakad din sila doon, may dinner sila, may birthday dinner silang pupuntahan. Ewan ko ba, parang lahat kami nasabik sa dagat. Kasi huling dagat namin nung pandemic pa, parang 2021 o 2022, lahat kami nasabik sa dagat, walang nag-ahunan at talagang babad kung babad talaga, kaya ayan, lahat kami natusta din naman, para kami dinaing talaga.